O eto, may good news po tayo tungkol po dyan sa dating sundalo na si Gutesa at para din kay Marcoleta. At dito po tungkol sa abogada na tinanggi yung perma. Naku, booking dito. Ito sa post po ni Buljakan. Ang sabi niya dito, andyan po, pinagkumpara po yung perma na itinanggi. Ito sabi, Sergeant Gutesa, panalo ka. Huling-huli sa sariling pirma si Attorney Pechi Rose Espera. Matapos igiit ni Attorney Pechi Rose G. Espera na fake daw ang kanyang pirma sa sworn statement ni Master Sergeant Orly Regala Gutesa, malinaw sa ebidensyang ito ang magpapabagsak sa kanyang pahayag. Sa opisyal na dokumento ng TIESA, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, na matagpuan mismo sa kanilang website, makikita ang isang contract agreement na pinirmahan at ninitaryo ni Attorney Espera noong April 8, 2025. Naku, nakumpara yung dalawang kopya na siya perma talaga niya. Yung itinanggi niyang perma niya, perma talaga niya. Ang kanyang perma roon ay match na match sa perma na nasa notarized sworn statement ni Gutesa. Subalit nang naglabas si Attorney Espera ng kanyang demand letter para ipatanggal ang mga post na tungkol sa affidavit ni Gutesa, malinaw na makikitang binago niya ang kanyang perma. Naku ka kay Senador Marcoleta. Naku, baka mapadisbar kang abogada ka. Ang simpleng paghahambing ng mga dokumento ay sapat para patunayan na siya ay nagsisinungaling at sadyang binago ang kanyang perma para i-discredit si Gutesa. Ang tanong ko lang bakit niya itinanggi? May kumausap ba sa kanya? Yan lang naman ay aking katanungan. At katanungan din ng iba yan. Bakit bigla siyang nagsabi na hindi siya yung pumirma? Pero kahit papano, sa usaping perma, hindi pa rin mababago yung sinasabi po ni Gutesa dahil nanumpa siya dyan sa Senado, siya mismo nagsalita dyan. Dito lang naman sa issue na to ay para lang iligaw yung taong bayan. Siguro, baka iligaw lang, sabihin ay fake witness yan. Asahan na natin yan na mayroon talagang mga paninira pag mayroong mga nabanggit na pangalan, kung sino man yan, kasama si Tamba, di ba? Napatunayan sa mismong public records na ang pirma ni Attorney Espera sa TIESA contract April 8, 2025 ay kapareho ng nasa sworn statement ni Gutesa. Ang kanyang pagbago ng perma sa demand letter ay malinaw na pagtatangka upang lituhin ang publiko at magtago sa likod ng kasinungalingan. Bilang isang abogado at notary public, ang kanyang ginawa ay isang malinaw na paglabag sa batas. Lagta talaga kay Senador Marcoleta. May banta si Senador Marcoleta dito sa abogadang to. Kung mapatunayan sa mga nais mag-fact check, ang dokumento ito ay bukas makikita sa opisyal na website ng TIESA. Ang katotohanan ay hindi matatago. Ang mga dokumentong ito ay patunay at malinaw na huling-huli si Attorney Espera sa kasinungalingan niya. Ang tanong, kung totoong nagsisinungaling siya, bakit? May kumausap ba sa kanya? Kung may kumausap man sa kanya, sino ba siya? May mga nagsasabi dyan, sa magkanong dahilan ba? Nako, Attorney Espera, isang senador po ang nakabantay dyan sa ginawa mo. Nang dahil dito sa isang perma lang na sinabi mong hindi, pero ito pala yung perma mo nung nakaraan, nung April ba to? Dito sa sinasabi? O nung April 8, 2025, nag-match yung perma mo dito sa itinanggi mong perma. Lagot ka, Espera. O dito sabi ni Norman Roquios, disbarment is waiving. Naku, yan pa naman talaga yung banta ni Senator Marcoleta. Lagot talaga itong abogadang to. Sabi ni Benji Mora, yari ka Espera, hindi Espera lang, grabe naman kayo makarugtong. Sabi ni Cesar Yusero, yari ka ngayon, malamang ipadisbar ka ni Senator Marcoleta. Asahan natin yan, gagawin talaga ni Senator Marcoleta yan. Sabi ni Macaulin Baracuso, pasali-sali ka kasi, Espera disbar is waiving. Kinakabahan na ngayon yan. Isang magaling na senador pa ang gagawan-gawan nyo ng kwentong ganyan para lang sabihin fake witness si Gutesa. Maraming naniwala doon. Kasi ang hinihintay lang po kasi ng karamihan na may maglakas loob na magbanggit sa pangalang to. Yung pangalan ng buhaya di umano. At itong si Gutesa ang nagbanggit at hindi lang yan. Kwento din niya kung paano siya naghatid ng malay-maletang pera. Siya mismo ang gumawa nun. Ito, may nakisali. Siguro di natin alam kung anong dahilan. Lagot ka talaga. Kaya sana tuloy-tuloy po yung Blue Ribbon hearing kasi si Senador Amy Marcos kasi ang sabi niya nakaraan sa isang interview ay tiklop na daw yung Blue Ribbon hearing. Sana hindi naman.
Kasi marami pa tayong dapat malaman, lalo na yung sinasabi lang ipapatawag na daw si Saldico at si Romualdez. Abangan natin kung totoo yan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.